Good day po, magandang araw mga kababayan. Kumusta po kayo? I'm Lindon Katulong. Hello po sa ating mga taga-subaybay, taga-sunod po sa ating mga subscribers. Lalo-lalo na sa mga bansa ng US, United States, Guam, sa United Arab Emirates, Japan, Canada, Singapore, at iba pang mga nanonood sa atin na mga kababayan. Hindi ko na po ma-mention dito. Sa lahat-lahat na lang na sumusubaybay po sa ating mga episode dito sa mga issues na ating pinag-uusapan. Marami pong salamat, lalong-lalo na po yung mga taga-subaybay natin na dito sa ating bansa sa Pinas. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Huwag kalimutan ninyo mga kababayan, i-subscribe po ang ating channel, Broadcasters Viewpoint. Para masubaybayan po ninyo at siyempre paki-share na lang at paki-like naman po sa ating YouTube channel mga kababayan, Broadcasters Viewpoint. Yan. Alright? Mag-usapan natin mga kababayan itong batas na isusulong po daw ito ni Congressman Martin Romualdez. Ito po ang batas na magsiship po daw to cash-based budget system mga kababayan. Ano na naman kaya itong batas mga kaibigan na ito? Pero para mas maliwanag mga kababayan, ating talakayin dito po sa lumabas na news po. Martin Romualdez files bill seeking shift to cash-based budget system. Ito ang istorya nito mga kaibigan. Okay? Ito po yung istorya niya. A bill seeking a shift to cash-based budgeting system in a bid to accelerate the delivery of government service. Maganda ang nito. A bill seeking a shift cash-based budgeting system in a bid to accelerate the delivery of government services. Maganda ang pakay, maganda ang pakay, pero titingnan natin ito, Ano naman kaya ito mga kababayan? Baka naman po ganun pa rin, mapapabilis para yung pagpabilis ng release. Alam naman ninyo na nitong mga nakaraang kabuan-buwanan, grabing labasan ng pera. Lalong-lalo na, mga kababayan, yung nakaraang eleksyon. To accelerate the delivery of government services, eliminate wasteful spending. Okay. And make all transactions, easier to monitor. Okay. Kala ko, parang mas madali ang matransaksyon. Pero, sa tingin ko, maganda naman ang pakay, And make all transactions easier to monitor and assess. Na i-file na po ito doon sa House of Representatives. Sabi dito sa narrative ng balita na ito. Ayon po dito sa naturang balita, the measure institutionalizes the cash-based estimates in the proposed general and special appropriations. Meron namang mga special and general appropriations mga kababayan natin. Mukhang ito. Alright. The measure institutionalizes the cash-based estimates in the proposed general and special appropriations. Ganda to, sabi nga dito, it reforms the budget preparation process to ensure that public resources are aligned
with national priorities. It incorporates medium-term planning, particularly in infrastructure. Pag sinabi nating infrastructure, mga kababayan, kailangan talaga nitong budgeting. So, ang funding na naman dito, baka doon na punta lahat sa mga tiba-tiba na naman yung mga tiba-tiba na naman yung mga kung natin, ano po? Tiba-tiba na naman yung mga kung natin dito. Baka nga yung mga infrastructure na sinasabi, mga kababayan, ang mabigyan lang dito ng mga ng pondo ng mga infrastructures, mga kaibigan, yung mga kasamahan lang po. Ano po? Alright. To ensure the completion of the projects within the budget year. Itong kopya ng bill na ito, mga kababayan, i-file na sa House of Representatives. The measure defines a cash budgeting system as the annual appropriations that limit incurring obligations and disbursing payments to goods delivered and services rendered, inspected and accepted within the fiscal year. The bill also covers long-standing problems in public finance where funds are obligated but not spent. Ito ang talagang ubusan ito. Gusto, mga kababayan, na meron mang pera dyan, uubusin talaga. Alam niyo, mamaya pag-usapan nito, anong epekto nitong itong bill na ito. Kasi po, may term na ginamit dito na mga obligated but not spent. Okay? Ano ito siya? Anong klaseng pondo ito, mga kababayan, na napasama po dito sa bill po na isinulong po ng Congressman Oblite, Congressman Martin Romualdez, mga kababayan. Okay. Ulitin ko po, the bill covers long-standing problems in public finance where funds are obligated but not spent, resulting in the delayed infrastructure, stalled programs, and unutilized aid. Okay? Mamaya, itong portion na ito, mga kaibigan, pag-usapan natin ito. Now, sinabi dito, mga kababayan, aside from this, the measure also aims to solve issues on so-called park funds. Yung nakaparada lang po, naka-standby lang. Okay? Na hindi pwedeng gamitin, mga kababayan. Siyempre, kung nakaparada, naka-standby yan, may intended purpose yan eh. Kasi, by the time na ilalarga na yan, i-go na, wala ka ng pundo. Mamaya, mga kababayan, idudugtong natin ito, ano po, doon sa sinabi kong i-discuss natin. Alright. Dagdag pa dito, mga kaibigan, the bill also restricts the use of lump sum or special purpose funds without clear deliverables and timelines. To ensure real-time oversight, the measure requires agencies to use a digital public financial management system that can track every peso spent. Kung tingnan mo naman, maganda naman talaga ang intention, mga kaibigan. Pero merong mga catchy portion doon, ano po. Kumbaga, trick. Ayan. Kaya pag-usapan natin yan. Ha? Ito ang pag-usapan natin dito, mga kaibigan. Yung kaninang sabi ko, importante, mga kababayan. Tricky ito dito eh. Yung word na ginamit, mga kababayan,
na yung mga lump sum na pondo at saka yung part na pondo, alam niyo may intention, may isang side dito na sa tingin ko maganda naman. Pero may negative side na nakikita din ako dito, mga kababayan. Itong inendorso po na bill ni Congressman Martin Romualdez, mga kaibigan. Kasi po, tingnan ninyo ito, ha. Kagaya dito, itong sinabi niya dito, yung annual, the measure defines a cash budgeting system as the annual appropriations that limit incurring obligations and disbursing payments to goods delivered and service rendered, inspected and accepted within a fiscal year. Okay, maganda yan. Okay? At saka itong the bill covers long-standing problems in public finance where funds are obligated. Ito po, pag-usapan natin itong mga sinasabing obligated. Kasi sa common masses natin, hindi natin ito maintindihan. Ano itong sinasabing mga obligated funds? Okay. Itong mga obligated funds, mga kababayan, ito yung pundo na nandiyan na po ang pera. Okay? Nakalaan po dito sa plano ng project na ito. Okay? Nakalaan sa plano ng project na yan. Example. Kagaya nitong project, mga kababayan, ng ating Pangulo na pabahay po, itong housing, no? Mga kababayan. Yan ang pinaka-classic example. Flagship project ng ating Pangulong Marcos ito, mga kababayan. Okay. Classic example ko lang yan. May pondo dyan. Okay, example lang. May pondo. Ang problema, mga kababayan, halimbawa na lang, because flagship project ito, pero yung mga project hindi pa tumakbo. Number one, naghanap pa ng location. Okay? Saan bandang lugar pwedeng doon ka maglagay ng project mo? Ayan. Pagka nakakita ka na ng lugar, mga kaibigan, ang dami pang gawain mo. Ano po? Para makapag-start. Ang daming process. Hindi ko na iisa-isahin yung mga kababayan yung mga process ng ganito. Pero napakarami po ng process diyan. Bago ka makapag-umpisa talaga ng construction, doon sa area na nakita mo na. Okay? Nandiyan na ang pondo. Yan ang tinatawag, mga kababayan, na obligated funds. Ngayon, kung itong, sabi dito, para maiwasan itong long-standing problem sa public financing where funds are obligated but not spent. Ito, hindi mo naman, kasi naglagay ka na ng pondo. Tama yun. Because in preparation, kagaya na sa atin, mga kababayan, may plano ka, magtayo ka sa iyong sariling bahay. May plano ka, magtayo ka ng sariling bahay. At yung bahay mo may halagang, sabihin na lang natin, pang mayaman, may halagang 25 million. Okay? At itong plano na ito, talagang i-in-place mo ito. Gagawin mo yan. So, yung mga process, bago ba mangyari na yung lahat, siyempre kukuha ka ng mga architect mo para maggawa ng design, hanggang sa kukuha ka ng kontraktor mo. Pagka nakakuha ka na, makita na yung design, mga kababayan, si kontraktor na napili mo,
ay umpisa na niya ngayon pag-process ng papilis. Ibig po sabihin ba, hindi gumawa ka na ng ganyan? Hindi ka muna maglagay ng pundo? Or yung plano mo na magawa ka ng ganito, hindi ka mag-iipon ng pundo? Yun sa private, mga kababayan, ang ibig ko pong sabihin. Itong example na ginawa ko, mga kaibigan. Ibig pong sabihin, kumuha ka na ng architect mo, nagpagawa ka na ng design mo, kumuha ka na ng kontraktor mo, dandyan na lahat. At pagkatapos, wala ka pang pundo? Ano po? Yung linaan mong pundo doon, example, obligated funds yun. Hindi mo yung pwedeng gamitin, mga kababayan. Hindi mo yung pwedeng gamitin. Sa private, pinag-uusapan natin, ganun din sa government. Kasi hindi tatakbo. Ngayon ka, ito, sabi ko, example ng ating, binigay kong example dito. Itong pabahay po, housing ng ating Pangulo, ano po? Ibig bang sabihin, mga kababayan, ibig bang sabihin, wag mo nang maglagay ng pundo? Kasi may process pang ginawa ang concerned office o agency nito, the like of the SHUD, and the implementing arm nito, mga kababayan, sa low-cost housing, the like of Social Housing Finance Corporation, and even the NHA. Ibig po ba sabihin, wag muna nating punduhan yan? Kasi makapark yan siya. Nag-ano pa sila? Nagplano pa sila? Kailan mo pa mapunduhan yan? Yan po ang ibig kong sabihin. Mga kababayan, na importante, yung mga obligated na mga pundo po yan na nakaparada na dyan. Mayroon na yang intended purpose, mga kaibigan. Iyan siya. Hindi yan yung, sige na, saka na, meron ka na, saka na budgetan natin yan. Matagal ng plano yan. Na ito, laanan natin. Siyempre sa gobyerno, ganyan yan eh. Laanan natin ito, flagship. Kasi start pa ng, umpisa pa ng administrasyon ng Pangulong Marcos, nagsabi na siya na meron siyang flagship housing project. Ano po? And so, with that alone, mga kababayan, hindi dito pinag-uusapan ang 1 million, 10 million. Di ka makabili ng lupa yan sa ganyang kalaki. Kung malaki ang, ganyang halaga ng pera mo, sa ganyang kalaki ang gusto mong mangyari sa buong bansa, mga kababayan. To solve doon sa mga backlog, yung mga walang ang tirahan ng ating mga kababayang mga Pilipinong mahihirap. Hindi po. Kaya po itong sinasabi ko, itong gusto nilang sa bill na ito, parang alisin niya ito, mga kababayan, with nitong kanyang isinulo ngayon na bill, mga kaibigan, para maalis na to cover para malinis na, kumbaga, ganun. Na itong bill na ito, mag-cover, mga kaibigan, because kung titingnan mo talaga ang tenor nito, to fast track and hasten everything. Especially on issues of budgeting and the use of budget, mga kababayan. Ano po? Sinabi niya, long-standing problem in public financing. Yung where funds are obligated but not spent. Talagang, hindi ka, bakit ba ito? Pwede mong tapusin ng pag plinano na, ngayon may pundo na agad? Sa tingin ko po, hindi. Samantala, dami-dami natin, mga kababayan, mga problema dito sa ating bansa. Kulang nga na infrastructure eh. Ano po? Hindi nga ma-implement mga kababayan dahil sa walang pundo. Kung meron kang pera na pundo dyan,
May intended project na talaga nakalaan dyan. Let's say, for example, magawa ka ng 500 kilometers concrete road. Okay? Ay, siyempre, hindi agad-agad yan matrabaho. Number one, makadaan ka sa mga private properties. Ang dami pang process doon. Mag-expropriation ka pa. Ang dami pang gagawin. Ibig sabihin, huwag mo munang lagyan ng pondo yan. Kasi hindi pa magamit yan dahil naggagawa pa sila ng mga ganun ng mga processes. Hindi po. Ako po, sa tingin ko dito, if this is the very purpose, mga kaibigan, para i-hasten, speed up ang lahat para magamit yung mga pera, ako dito mag-o-object ako. Hindi po ako sasangayon po dito sa sinabing purpose ng batas na ito, mga kababayan. Lalong-lalo na yung para bang gustong alisin na dito yung mga obligated funds, mga kababayan, na hindi daw magamit-gamit. Na para bang, it reminds me, mga kaibigan, na yung pera ng isang agency ng gobyerno, example na, PhilHealth, or ano ba? May mga po, PhilHealth. Ano pang merong pondo na dumarating lang, mga kababayan, na galing sa tao doon na hindi magamit-gamit. Especially sa PhilHealth. Siyempre, yung mga member nagbibigay, nagbabayad po ng premium. Hindi naman nila magamit-gamit, so napundo yon. But yung pondo doon, mga kababayan, is intended para dito sa mga members na kung ano ang pagdating ng panahon, mga kababayan, may mangyari sa kanila, meron silang magamit. Yung pondo na yun, obligated funds yun para sa kanila. Kaso nga lamang, mga kaibigan, mga kababayan, iba ang klase ng pagka-obligated ito. Kasi yung pondo dito, hindi ito pondo pera ng gobyerno na ilinagay dyan. Pera yan ng mga miyembro. Example ko lang yun. Nangyari na ito, mga kababayan, ano po? Yung PhilHealth, kinuhaan, mga kababayan, ng pondo yan. Hindi po ba? Because hindi nagamit yung pondo doon, mga kababayan, kunin mo kasi hindi ginamit, not spent. Parang, itong ibig sabihin nito eh. Ano po? Hindi po. Ako, I have to object. I disagree, mga kababayan, dito sa batas. It may appear maganda ang intensyon, mga kaibigan, to hasten up, meaning to speed up, to fast track yung mga sistema. Pero pagdating na dito, mga kaibigan, na itong bill na ito, the bill covers long-standing problems, matagal na daw problema. Hindi po problema ito. Ang problema dito, mga kababayan, yung process doon sa paano gugulong, paano magwo-work na po yung intended project ng pondo na yan. Paano gugulong. Kasi ang daming mga requirements. Nag-example na nga ako dito pa sa housing. Sa housing, mga kababayan, example lang, may mga lupa po na nabili na, may mga lupa po na nabili na ng korporasyon, ng social housing. Example lang po ito, Ngayon, nabili na nila, hindi mo magawa-gawa, mga kababayan. I mean, di ba? Hindi nila magawa-gawa yan. Makaumpisa ng project. Kasi, ang daming papilis na kukunin. Kailangan mo, kukuha ka pa ng yung policy diyan sa local government. Ito pa ang mas matindi, mga kababayan. Diyan. Yung area nasa urban. Okay?
Pag sinabing yung area na sa urban, pag sinabing urban, nasa syudad. Ay, alam nga naman, maggawa ka ng project, mga kababayan, doon sa mga rural areas na walang tao. Ano po? At alam nga naman, nasa syudad, dadalhin mo yung mga tao doon sa probinsya, mga kababayan. Hindi gagana yun. Ano po? Gagawin mo, diyan sa mismong syudad, sa urban area, na pwede ka pang maka-expand towards doon sa mga area na noon agricultural. Noon. Pero ngayon, ang dami ng nakatira ng mga tao, lahat halos na wala ka na makikita nga kahit na tanim na niyog. Wala na nga halos makikita kang mga puno-puno dyan. Pero agricultural pa rin ang kanyang zonification. Alam niyo, yung conversion lang mga kababayan dyan, madugo mga kaibigan. Madugo yan. Nabili na para makamura ang gobyerno para yung pera na imbis ganyan kalaki, hahaba pa konti kasi mas mura pagbilihin mo ng ganyan. Ano po? Kaysa bibili ka ng lupa na industrial na o ka purely for residential na mga kaibigan, mahal na yun. Okay? So, bibili ka doon sa ang zonification, mga kababayan, agricultural. Ano po? Para mas mura, so that kung may halimbawa na, mayroon kang 100 million para lang sa pangbili ng lupa for housing purposes, mga kaibigan. Imbis yung yung 100 million mo, makaabot ka pa mga 10 hectares or 20 hectares doon sa agricultural yung kaniyang zonification. Pero hindi na agriculture talaga kung titingnan mo, mga kababayan. Napakadugo po. Ang problema dyan, ang pag-convert, mga kaibigan, ng lupa para gawain na siyang residential. Mantakin mo yan, project ng gobyerno. Napakahirap po. Gobyerno na hirapan mga kababayan, yun ang sinabi ko. Ultimo, ang agency ng gobyerno, pinapahirapan pa yung programa project ng gobyerno mga kababayan. So anong mangyari? May pondo ka na. Di ba? Obligated pondo na yun para doon intended sa yung project na yun. Ang problema lang po, meron na lahat-lahat. Meron may design na. Meron ng mga taong, mga homeowners na pwedeng, para sa kanila yung area na yun. Nandiyan na ang pondo nila. Pero, ang problema, napakahirap po. Abutin ka ng siyam-siyam. Conversion lamang po, doon sa area na wala nang tanim, makikita mo. Mga adjacent na yan sa mga property, mga tinirahan mga kababayan ng tao, na nakatira na sila dyan, ilang taon na nakatira, ano po, pero agricultural pa rin. Yung kasama mga kababayan, na may ilan-ilang mga bahay doon, na nagtira na lang para sila na ang maging member doon sa HUA, mga kababayan, yun ang bilihin. Napakahirap mo magawa. So, ang pondo doon na supposed to be naka-allot na yon, meaning allocated na doon para sa project na yon, mga kababayan, maging tawag niyan, obligated funds. Okay? Tapos yan, gamitin mo para maiwasan ang mga itong obligated, mga kaibigan, ng pondo. Kukunin mo yan. Ngayon, pag mag-umpisa, nasaan na naman kukuha ng pondo? Hindi, matitingga na naman yun. Ano po? Matitingga naman yun. So, lalong magka-problema. Kaya po ako, nagustuhan ko po ito para mapabilis yun. Pero, pag dito na i-cover, isasama na itong mga, itong sabi niya, mga, ang bill na ito covers long-standing problem in public financing, public finance where funds are obligated but not used. Hindi talagang mga gamit yan .
Kasi may problema. May problema doon sa mismong agency to agency. Imagine mo, agency ng gobyerno, DSUD, under ng DSUD, social housing. Yung example ko yung example ko lang mga kababayan. May nabiling lupa nga, alangan naman, diyan ka sa pinakasinto ng syudad, saan ka makabili? Alangan naman, maglagay ka sa, gaya na sinabi ko kanina, doon ka sa pinakamalayong lugar, mga kaibigan, 3 tao lang halos nakatira doon. Di naman pwede yun. Yung isusolve mo yung problema ng mga homelessness, mga kababayan, diyan sa mga urban areas, kasi nasa urban areas may mga problema. Walang bahay po, walang matirahan. So yan ang isusolve. Ano po? Yan ang isusolve. Ay ngayon dito, mahirapan ka. May pondo na. Yan ang mga obligated funds, mga kaibigan, na sinasabi dito. Pagkatapos, para ito maiwasan yung pondo pero hindi nagamit. Hindi nagamit nga kasi may something problema, mga kababayan natin, dyan mismo sa loob, agency to agency, mga kaibigan, may problema. Imagine mo, programa ng gobyerno, flagship, mga kababayan, nahirapan mag-convert ng lupa, yung kanyang zonification, mahirapan mag-convert into residential, kasi agricultural, meron daw sinabi ng mga kababayan, dapat matira natin yung agricultural areas. Walang problema tayo doon. Ako po, wala akong problema doon, mga kababayan. Because liliit daw ang ating area of production, areas na pwedeng lagyan ng ating mga agricultural products sa mga kababayan natin. Wala tayong problema din. Pero doon, wala tayong problema doon. Pero, kung tingnan mo, mga kababayan, kagaya ng sinabi ko, ang daming area na wala ka nang makita halos, mga kababayan, na mga puno. Matagal nang nakatira ang mga tao. Ano po? Nag-apply sa gobyerno sa social housing. Mga kababayan, pagtingin ngayon, pag-check ng taga-social housing, mga kaibigan, agricultural pa rin ang zonification. I-convert mo yon, madugo na doon. Ayaw, hindi papayag, mga kababayan. Ngayon, hindi papayag, mga kababayan, na ganun kadali ang ating Department of Agriculture. Okay? Di papayag na ganun. Kasi po, agricultural daw. Look, ganun, mga kababayan. Yung pondo doon, anong tawag noon? Kasi nabigyan na nga, may mga tao na nga doon eh. Sila na nga ang nag-apply. So, linagyan ng pondo. Anong tawag ng pondo doon? Obligated funds yun para sa doon ang project nila. Ikaso lang nagka-problema, mga kababayan, dahil sa proseso. Ano po? Ang tawag doon, obligated funds. Ngayon, kukunin mo yon kasi hindi na-spent, hindi nagamit. Hindi ito ang problema. Ang ipipix doon, mga kababayan, ang uunahin, itong ganito na sobrang problematic, mga kababayan, ang proseso para mag-convert, mga kaibigan. Diyan nagka-problema. Kahit natanungin nyo, puntahan ninyo ang social housing, di ba yan ang problema nila? Yan ang problema. Hindi gagamitin mo yun unspent because nandyan na yan, nakatingga, natulog, pero obligated, by saying obligated, sabi ko na nga may problema, meaning naka-allocate na yun siya. Hindi palang gumulong kasi yun ang isang problema. Yun dapat ang i-fix. Magawa ng batas, pagka project ng gobyerno pag ganito, lalong-lalo na pagka ganyan ang sitwasyon, dapat automatic na yan. Dapat yan ang gawin. Ano po? Kung gawa ng batas na isama, yung paghasin, pagpabilis, okay yun, walang problema. Okay? Kaya sabi ko, parang maganda. Pero paglagay dito na pinag-uusapan na dito, mga kababayan, pondo na. By saying pondo, pera yan. Ano po? Pera yan.
Gusto para mawalan itong problema, obligated pero hindi daw na-spent, hindi daw nagamit. Yan ang sinabi ko, ang sagot doon mga kabayan. Sinabi nila, resulting in the delayed infrastructure, stalled programs, and unutilized aid. Because there is something wrong, mga kababayan, diyan sa processes, sa procedure po. May problema diyan. As to sa use, there is no problem. But there is problem doon na sa paggulong po ng proseso. Doon ang may problema. Doon ang may problema. Hindi po problema yung nakapondo, yung hindi nagamit, yung obligated ang pondo. Hindi yung problema. Gumawa kayo ng batas na pagka-project ng gobyerno, yung isang agency na sinusunod din nila kasi may mandato daw sila, hindi talaga nila ayaw nilang pagbigyan Madugo po. Pero gumawa kayo ng batas, amending doon sa mga provisions na doon sila nakabase. Na pagka ito'y project ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga conversion na yan, at kung ano-ano pang mga intricacies yan, dapat wala na yan. Tuloy-tuloy. Walang matitingga po na pondo. Walang maging obligated funds diyan. Kasi parang nakikita ko dito, gustong kukunin na naman ang pera para mabilis daw, magamit sa mga, okay yan, para sa mga infrastructure. Gumawa kayo, maghanap kayo ng ibang pondo para doon sa ibang mga projects. Kung kailangan ang pondo doon, umanap kayo ng pondo. Sa mga nakaraan, daming perang lumabas ng gobyerno, wala naman napuntahan. Ngayon, ano na nangyari? Nagugutom pa rin ang Pilipino. Binigay sa ayuda at kung ano-anong binigay doon, pansamantala. Band-aid solution, mga kababayan. O ano ngayong nangyari? Yumaman? Yung binigyan ng mga ayuda-ayuda, akap-akap na yan? Hindi naman yumaman. Hindi nga nakaabot na isang buwan Gutom na sila. Nga pa rin ang Pilipino, mga kababayan. Ilang billions of pesos yun. Umabot ng almost trillions of pesos na wala doon. Hindi po nakapagbigay ng lasting solution, mga kababayan. I'm sorry, I'm not against doon na nasolve yung kanilang panandaliang problema sa ating mga kababayan. But what I am trying to say, mga kaibigan dito, kung ito ang gawaing mga rason na ito na naman magpo-post naman ng isang batas para hindi ito solusyon. Hindi po. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagpagaling-galingan, nagpa-bright-brightan, hindi po. Pero puntahan ninyo yung pinaka-office na sinabi ko kung anong problema nila. Conversion po, madugo. Napakasakit, mga kababayan natin. Puntahan ninyo. Kung nagkamali ako, hindi ako nagkamali dyan. Yan ang problema For your comments, just write down below. Huwag kalimutan i-share at i-like. At mag-subscribe po sa aking channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag rin kalimutan ninyong i-click ang notification bell para lagi po kayong updated.